Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw, may pag-uusapan natin ay kung paano maging mapayapa sa kaguluhan o omnipotence. At ang ating Bible verse ay mula sa Job chapter 42 verse 2. Sinasabi sa ating scripture ngayong araw, I know that thou canst do everything, and that no thought can be withholden from thee. Sa panahon natin ngayon na puno ng kaguluhan, kaya ng mga problemang sunod-sunod, mga pangarap na hindi natutupad, at mga bagay na hindi natin kontrolado, ay napakadaling madala ng takot at pangamba. Pero magaya ng sinasabi sa ating scripture, ito ay isang paalaala na kung sino ang tunay na may hawak ng lahat, at walang iba ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay isang omnipotent being. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ito ay isang Latin word na omni, ng kahulugan ay all, at ang potence naman ay powerful. Ibig sabihin, walang limitasyon ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya niyang gawin ang lahat ng kanyang banal na kalooban. Pero tandaan natin na hindi chaotic o random na kapangyarihan. Hindi ito parang kapangyarihan ng mga napapanood natin sa palabas o mga nakikita natin sa mga laro na ginagamit lang para sa kagustuhan nila. Ang kapangyarihan ng Diyos ay palaging guided ng kanyang perfect wisdom, justice, at holiness. Hindi siya nagsisinungaling, hindi siya nagkakasala, at hindi siya nagkokontrolan sa sarili niyang lakas. Number 1 is God's power has no rival and no limit. Ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay walang kapantay. Wala siyang ka-level, wala siyang katulad, at simula pa lamang ng Biblia na Genesis 1, nakita natin kung gaano siya makapangyarihan dahil sa isang salita pa lamang niya ay nakalikha na siya ng langit, lupa, ilaw, tubig, hayop, halaman, at tao. Gaya ng sinasabi sa Psalm chapter 33, verse 9, For he spake, and it was done. He commanded, and it stood fast. Kahit na gaano pa kalaki ang problema natin ngayon o ating pinagdadaanan, kahit na gaano kayong posible ang ating dinaranas ngayon, hindi ito imposible sa ating Panginoon. Hindi siya nahihirapan at hindi siya naubusan ng paraan para tayo guide. Second is God is the planner and director of the universe. Hindi lang siya powerful, siya rin ang nagpaplano at nagdidikta ng buong sanlibutan. Minsan dahil iniisip natin, Lord, bakit ganito ang nangyayari sa akin, na parang puno ng kaguluhan ng ating isip. Pero ang katotohanan nito ay kahit sa gitna ng kaguluhan, ay may plano pa rin ng Diyos sa atin at hindi siya natataranta. Isipin natin ang example ay isang malaking puzzle ng buhay natin. Na minsan, may mga peraso na parang hindi kasya o hindi dapat naroroon, pero ang Diyos nakikita niya yung buong larawan. Mayroon siyang purpose na bawat luha natin, bawat paghihintay at bawat delay ay hindi aksidente lamang. Na kahit anong nangyayari ay may dahilan kung bakit tayo nandirito. At mayroon tayong direksyon na gustong may pakita ang Diyos sa atin. O kaya mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.